Bayan ma'am sir, this is from the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is March 26, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Dawan Torre, Santo Tomas sa may F. Jackson Street, Barangay 459, Sampaloc, Manila. Dadalhin po natin sa may National Commission of Culture and Arts sa may General Juan Luna Street, Barangay 658, Intramuros, Manila. Binalik tayo doon, walang passenger. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ay, Diyos ko. Drop na natin sir. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. Endorse niya. A fishing expedition yun, dapat manatili sila doon sa existing evidence na hawak po ng komite. Opo, I don't really, yan po ang pananaw natin dito, Presidente, na fishing expedition yan. Sa amin naman po, kahit hindi natin tawagin fishing expedition, I know it's medyo loaded yung term, ay lumalampas na po yan, no, sa kapangyarihan, labas na yan sa jurisdiction at kapangyarihan ng committee dahil siyempre ina-assume po natin na pag isang tao, tanggalin po natin yung personalities dito, no, kasi siyempre this is highly divisive, politically charged. Kahit sinong tao na magsasampa ng reklamo, dapat bago siya nagsampa ng reklamo, may basihan yung mga aligasyon niya. At yung mga basihan na yun ay nakakalap dun sa complaint bilang mga attached pieces of evidence. Pero kung bigla kang mag-aalis na may ginawang mali, pero after mo mag-alis, doon ka palang maghahanap ngayon ng papel, dokumento, ebidensya, parang ano po yan, no, sa atin, hindi ganyan dapat ang nangyayari sa ating legal system, diba, na imbis na mauna ang ebidensya bago ka mag-decide mag-file ng reklamo, nauuna yung reklamo, and then tingnan na lang natin kung makakahanap na yung ebidensya. So kaya po namin sinasabi na ano po, no, na this goes well beyond the determination of the court. Kailan ho ba makikita kaya si VP? By any chance, meron na ba kayong nakikitang senaryo na dadalo ho siya sa pagdinig po na ito? Although ayoko pong magsalita ng tapos dahil of course things can change, pero sa atin po kasi ngayon, unang-una kailangan ko lang pong klaruhin. Wala pong requirement kahit anong batas o rules na sumipot ang respondent dito sa isinasagawang proceedings before the Committee on Justice. Pangalawa, ang composition po kasi namin dito is fundamental. Mismong yung proceedings, yung pagsasagawa or yung conduct ng any form of trial ay hindi po dapat isinasagawa sa ganitong stage o sa ganitong level. Dapat po sa Senado yan. So sa ngayon po hindi ko po masasabi kung talagang may pagkakataon pang dumalo ang ating Vice Presidente dahil fundamental po yung objection natin eh. Okay. At yun po, may mga lumalabas kasi na parang constitutionally bound to attend. We do not agree with that, no? Okay. We cannot compel the respondent to appear. Pero sa inyo pong pakikipag-usap sa inyo pong kliyente na si VP Sara, nabanggit niyo mo sa mga previous interviews na gusto niya talaga sanang harapin ito at gusto niya magsalita. Is that still her stand? Kung siya ho ang masusunod, gusto niya ba talagang magpakita po at ilahad ang lahat po ng kanya pong side on this issue
and allegation. Tama po kayo, pero ito nga, lahat-lahat at sagutin. Bawat aligasyon sa ang forum, which is our Ano yung tamang forum? sa tingin namin, ay kung trial type, talagang nagkanariyan tayo. Kasi doon po kami pwede mag-ano eh. Doon kami pwede mag-cross-examine. Doon kami pwede mag-direct ng sarili namin mga witnesses. Para naman kasi doon, eh, batas naman po ang labanan. Pero di ba sabi ng Supreme Court, kailangan mabigyan din ng pagkakataon makapagpaliwanag ng impeachable official sa House Committee. Oo. Nga po yun, kung sa Supreme Court decision po ng July, kung titingnan nyo, ang talagang na-discuss doon ay yung fast-track mode, no? Kasi sa fast-track mode, dati, bigyan ng kopya lahat ng mga kongresista, at yun po ang discussion doon. Pag tingnan po dito sa first mode, which is yung referral to the committee, eh talaga naman po napagbigyan naman, tingin natin napagbigyan naman po ang vice-presidente na makapag-file ng kanyang answer, albeit answer at kautelam yung ginawa natin. So, doon po, eh, nakasagot naman po siya. Pero pagdating po dito, na nagpapatawag na ng mga testigo, nagpapasabina ng mga ebidensya, Okay. eh, sa tingin po namin, this goes well and beyond. And if this is subject of trial, then let's go through with the trial in Senate. At Tony Pawa, kung sinasabi niyo ang constitutional proceedings ng